Nagkainitan na si Coach LA Tenorio at Coach Luigi kasama si Coach Nenad sa playoff game na Magnolia at Meralco Bolts. Sobrang intense ng laban, kamuntikan pa mag-choke ang Magnolia. Buti na lang nga to make over si Chapman para mag-force ng do or die game. So eto na nga ang second game sa unang araw ng quarterfinals. Sa ngayon nga ay maglalaban ng Meralco Bolts at Magnolia Hotshots. This game nga ay ang Meralco ang merong twice to beat advantage. Kaya naman win or go home nga ito para sa Magnolia. Nakuha nga ni si Jay Cancino ang opening basket sa pagsisimula ng opening frame sa early minutes. Pero after nga niyan ay sumagot nga ng 6-0 counter itong Magnolia. Kasama itong 200 slam dunk ni Chapman. Though sumagot din nga ng kanilang sariling run itong Meralco entering the halfway mark. Kaya naman sa midway mark na ay palitan na dyan ng baskets ang both teams. Hindi nga nagkakaloy ang score ng both teams sa quarter na ito. Pareho nga naging balanse ang opensa ng both teams. Kaya naman magtatapos nga ang first frame na lamang lang ng 2 puntos sa Magnolia, 24-22. Second quarter ay mas nagiging intense na nga itong labanan ng both teams sa early minutes. Galit na nga itong si Coach Luigi Trillo sa bench na Magnolia kung saan meron nga itong sinasabi sa kanila. After nga niyan ay si Coach LA Tenorio naman nga at Coach Nena lang nagkakasigawan sa sideline. Mukhang meron nga pinaglalaban itong dalawang coaches. Well, hindi pa rin nga nagkakalayo ang score ng both teams this quarter so far kung saan palitan nga ulit sila dyan ng baskets entering the halfway mark. Napahawak na lang sa likod ng kanyang ulo si Cliff Hodge habang nakahandusay sa sahig matapos nga siyang mabatukan ni De La Rosa. Dahil nga dyan ay natawagan nga ng flagrant penalty 1 itong si Rome. Kaya naman sit out nga muna siya ng 3 minutes. Though sa late minutes nga ay biglang nagkaroon ng run ng Magnolia Hotshots. Nagkaroon nga sila ng 7-0 run. Kasama itong highlight play ni Jerome Lastimosa for the easy layup. Dahil nga dyan ay nagkaroon nga ng 8-point lead ng Hotshots. At hindi nga nagtagal ay umabot na nga sa double digit ang kalamangan ng Magnolia matapos ang basket sa ilalim ni Chapman. Tagal ngang napako sa 38 points itong Meralco kung saan hirap na hirap nga sila makabasket. Double digit pa rin nga ang kalamangan ng Magnolia going to the halftime break sa score na 50-40. Third quarter ay patuloy nga pag-control this game na Magnolia Hotshots sa first few minutes. Delikado naman nga itong pag-jump over ni si G. Cancino kay Mark Baroka. Pero buti na lang nga ay wala diyang masamang nangyari sa dalawang players. Lumulobo na nga itong kalamangan ng Magnolia sa halfway mark kung saan take over na nga dyan itong sina Mark Baroka at Ian Sanggalang. Grabe nga itong si Sanggalang. Inaararo lang ang depensa ni Marvin Jones sa ilalim. Tumuloy-tuloy nga itong pagiging agresibo sa ilalim ni Ian Sanggalang sa late minutes. Biglang lobo na nga sa 16 points ang kalamangan ng Hotshots after ng third frame, 73-57. Fourth and final quarter ay na-maintain nga na Magnolia ang kanilang double-digit lead sa first few minutes. Though entering the halfway mark nga, ay dito na nagkaroon ng big run ng Meralco Bolts. Naibaba nga nila sa 3 puntos ang kalamangan ng Magnolia. At hindi nga nagtagal ay tuloy na nga nilang naitabla ang score matapos ang 5 straight points ni Chris Newsome. Nakuha na nga ng Meralco Bolts ang kalamangan sa 4-minute mark matapos ang basket sa ilalim ni Mocon. Binubuhay naman nga ni Clint Chapman itong opensa ng Magnolia kung saan nagkaroon nga ito ng mga big shots down the stretch para mabawi ang kalamangan sa Bolts. Nagkaroon pa nga ng mga big baskets sa Magnolia with under 2 minutes para secure ang panalo ng Magnolia at para mag-force ng do or die game.